Magandang araw sa ating lahat sa anuman panig ng buong mundo. Atin naman pakinggan ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, nagtanong ang mga alagad ni Jesus kung saan nila ipaghahanda ang hapunan pampaskwa. Itinuro ni Jesus ang mga hakbang na kanilang susundan upang matagpuan ang silid para sa hapunan. Habang kumakain sila, lumampot si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati ito at ibinigay sa mga alagad. Sinasabing, "Kunin ninyo ito, ang aking katawan." Kinuha niya ang kalis, nagpasalamat at ibinigay ito sa kanila. Sinasabing, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong magbubuhos dahil sa marami." Pagnilayan natin ito bilang Romano Katoliko. Bilang mga Romano Katoliko, ang Eucharistia ay ang sentro ng ating pananampalataya at pagsamba. Sa banal na mesa, ipinagdiriwang natin ang sakripisyo ni Kristo sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang tinapay at alak na naging katawan at dugo ni Kristo sa panahon ng konsagrasyon ay hindi lamang simbolo, kundi tunay na presensya ni Jesus na kasama natin. Sa lumang tipan, ang dugo ng kordero sa Eksodo ay nagbigay kaligtasan sa mga Israelita mula sa kamatayan. Sa bagong tipan, si Jesus ang naging kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng mundo. Ang kanyang katawan at dugo ay naging paraan ng ating kaligtasan at pakikipag-isa sa Diyos. Sa Mateo, malinaw na ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng kanyang katawan at dugo sa bagong tipan. Sa bawat pagdalo natin sa banal na misa, tayo ay nakikibahagi sa bagong tipan na ito na nagbibigay sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Ang Juan ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ni Kristo para sa atin kaligtasan. Ito ay hindi lamang literal na pagkain at inumin, kundi espiritual na pagkain nagbibigay buhay sa pagtanggap natin ng banal na communion. Tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo, nagkakaroon ng mas malalim na kikipag-isa sa Kanya, at pinapalakas sa ating araw-araw na pamumuhay. Bilang mga Romano Katoliko, ang Eucharistia ay hindi lamang isang ritual, kundi isang buhay na pagdiriwang ng ating pananampalataya sa bawat pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo. Tayo ay pinapalakas ng ating misyon bilang mga alagad niya sa mundo. Ang Eucharistia ang nagbibigay sa atin ng lakas na maglingkod, magmahal at magpatawad tulad ng halimbawa ni Jesus. Ang pagninilay sa mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa kahalagahan ng banal na Eucharistia sa ating buhay. Bilang mga Romano Katoliko,
tayo ay tinatawag na lumapit sa Eucharistia ng may pananampalataya at pag-asa at pag-ibig at dalhin ang biyayang natatanggap natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sakripisyo ni Kristo. Sa mabuting balita, malinaw na ipinapakita ni Jesus ang kanyang kahandaan na ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng marami. Ang dugo ng bagong tipan na kanyang binabanggit ay ang kanyang sariling dugo na ibinubuhos sa krus. Ang sakripisyo ni Kristo ay ang katuparan ng lahat ng mga alay at sakripisyo sa lumang tipan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya, bilang mga mananampalatayang Katoliko, tinatawag tayo na ipamuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal, paglilingkod, at sakripisyo para sa iba. Ang pagdiriwang ng Eucharistia ay hindi nagtatapos sa loob ng simbahan. Ito ay dapat magpatuloy sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo ay tinatawag na maging katawan ni Kristo sa mundo, na nagdadala ng kanyang pagmamahal at liwanag sa bawat tao na ating nakasasalamuha. Panalangin natin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at sakripisyo para sa amin. Tulungan mo kami na maging karapat-dapat na tagasunod mo at maging instrumento ng iyong pagmamahal at kapayapaan sa mundo. Palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong katawan at dugo upang magampanan namin ang aming mga tungkulin bilang iyong mga anak. Sa muli, magandang araw sa ating lahat, sa mga nakikinig.